Resumes personal voice. Iiling-iling na lumabas sa attorney Justin sa sasakyan matapos niyang pagtawanan ang tanong ko kanina. Kanina ko pa iniisip kung saan banda sa sinabi ko nakakatawa pero wala akong mahagilap. Sadya sigurong malakas lang ang sapak ng utak nitong sa attorney at kahit hindi nakakatawa ay tumatawa siya. Yan tayo eh. Kung kailan ka seryoso, tsaka ka gagaguhin. O diba? Nakuha ko pa talagang humugot. Agad na sinalubong kami ng dalawang mag-asawang matanda. Hindi ko inaasahan ganito lang kasimple ang lolo at lola niya. Para nga silang normal na mag-asawa lang. Ang ina-expect ko ay mukhang strikta. Yung tipong mamatahin ang sino mang babaeng lalapit sa apo nito at aalukin ng pera para lumayo. Mga ganong effect. Pero kabaliktaran yata nito yung lolo at lola ni Attorney Justin. Ngiti-ngiti agad ang lola niya nang makalapit kami sa kanila. Agad na niyakap ni Attorney ang kanyang lola at sinayaw-sayaw pa ito. Tumas ang kilay ko sa nakitang ginawa niya at sa lambing ng boses niya. I miss you so much, Lola. I love you. Sabi nito at matunog na hinalikan pa ito sa pisngi. Tuwang-tuwa naman ang lola niya at tinapik ang likod nito. I missed you too, Apo. Kung hindi pa kita pinilit ay hindi mo pa ako dadalawin dito. Parang nagtatampo namang sabi nito. Tumawa lang sa attorney at niyakap ito ulit. Kahit ang tunog ng tawa niya ay nakakapanibago. Malayong malayo ang Justin ngayon sa Attorney Justin na nakakasama ko sa opisina. Kanina nga first time ko siyang nakitang tumawa ng ganoon. Feeling ko lalabas sa dibdib ko ang puso ko nang nakita ko siyang tumawa. Mabuti na rin na hindi siya ngumingiti at tumatawa ng madalas. At least, walang hihimatayin dahil sa akin niya. Nakita kong minitian ako ng lola niya. Agad namang lumapit si Attorney Justin sa gawi ko. Ngingiti na sana ako pabalik kung hindi ko lang naramdaman ang kamay ni Attorney Justin sa balikat ko. Halos manigas ako sa kinatatayuan ng tingalain siya. Bakit ba kapag dumidikit sa akin tong lalaking to eh? Naninikip ang bra ko. Lo? La? This is Riza, my girlfriend. Rinig kong sabi niya. Honey, lolo't lola ko. Pakilala niya. Nalaki yata ang ulo ko dahil sa lambing at sexy ng boss niya habang sinasabi iyon. Okay. Pero maiba tayo, attorney. Nasaan na yung no physical contact na sinasabi mo? Kamusta po kayo, ma'am, sir? Nakangiting body ko sa kanila. Mamaya ko na isipin kung paano papatayin ang apo niyo dahil sa ginagawa ng kamay niya ngayon. Galing kasi sa balikat ay pinadulas niya ang kamay niya at napunta na sa bewang ko. No physical contacts po more, attorney. Hamugi iha, feel free to call us Lolo and Lola. Total ay ang mahal ng apo namin ay mahal na rin namin. Nakangiting sabi nito at hinawakan pa ang kamay ko. Alanganing ngumiti ako. Bigla ako na konsensya. Wala akong masabi kaya ngumiti na lang ako. Hala, sige, pumasok na tayo at nang makapaghapunan na kayo. Baka kanina pa nagugutom itong si Riza. Sabi ng lola niya at saka iginiya na kami papasok sa loob. Agad na sinalubong kami ng dalawang kasambahay na inutusan ng lola niya na maghanda ng makakain. Hinawakan ko agad ang kamay ni Attorney Justin sa bewang ko para tanggalin iyon. Kumunot ang noo niya pero lalo lang niya akong hinapit palapit. Tinaasan ko siya ng kila at pinandilatan. Siniko ko na siya at kinurot sa tagiliran pero ayaw niya talaga akong bitawan. Nang mawala sa paningin namin ang lola at lola niya ay niratratan ko agad siya. Akala ko ba walang physical contact sa attorney? Bakit kumakalingkis ka? Daig mo pang batang mawawala sa mall. Buti sana kung hindi nakakapanikip ng bra yung pangahawak-hawak mo. Wisit ka. Ani ko sa isip. Tumas ang kilay niya bago nagsalita. Physical contacts for me is sex. I thought, yun din ang ibig mo sabihin. Sagot nito at halos malaglag ang pangako sa sinabi niya. Kiss and hugs? Kung kinakailangan, let's do it. Wala namang mali siya. Dagdag pa nito. Walang mali siya. Agad na nag-init ang ulo ko. Gusto ko na siyang kaladkarin sa taas at doon ko siya tadtarin para matauhan siya sa mga sinasabi niya. Kung putulin ko kaya yung pagkalalaki mo, wala din bang mali siya? Ay, langya. Bakit ba pagkalalaki niya agad ang naisip ko? Erase. Dala ng inis ay nahagip ng kamay ko ang isang tropilo at inihampas iyon sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at sinubukang ilagan iyon. Walang mali siya ha? Nanggigigil na bulong ko habang panay ang palo sa kanya. Oh, stop it! What the hell?
Pinipigilan din niyang sumigaw para siguro hindi marinig ng lolo't lola niya. Tuloy pa rin ako sa paghampas sa kanya. Lumipat na siya sa tabi ko para mapigilan ako pero hindi talaga ako kakalma. Lumya siya. Hindi porkat gwapo siya ay siya na makakakuha ng first kiss ko. Hindi ako titigil. Oh shit! Mura niya. Hinatak niya ang kamay ko at bumagsak ako sa ibabaw niya. Nalalaki ang mga mata naming parehas. Sasabunutan ko na sana siya pero biglang may nagsalita sa likod. Sir Justin, kakain na daw po sabi ng... Ay, sorry! Wala po ako nakita. Ituloy niyo na po yan. Sabay takbo ng kasambahay na nakakita sa amin. Oo, itutuloy ko na talaga mapatayin tong amo mo. Napapikit ako ng mariin bago hinarap si Attorney Justin at piningot ko ang tenga niya. Wisit, mukhang hindi ako tatagal na 1 linggo dito nang hindi siya napapatay. Justin's Super Voice. Inom ako ng inom ng tubig dahil kanina pa ako hindi makakain sa pagpipigil ng tawa. Kahit sina Lola ay hindi na rin makakain ng maayos dahil sa mga isinasagot ni Riza sa mga tanong ng mga ito. Lola asked about her family, her previous jobs at kung ano-ano pa. Sinasagot niya iyon sa nakakaaliw na paraan. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba o talagang natural na sa kanya ang parang ewan na facial expressions kapag nagkukwento. Well, we're talking about Riza and her crazy antics here. Mula sa pangalan niya hanggang sa personality niya ay nakakaaliw. Pero ibang klase magalit ang babaeng to. Akalain mong piningot ako kanina. Mukhang kailangan ko pang ipaalala sa kanya na boss niya ako para tumigil siya. Ibang klase talaga tong babae na to. Bilib ako sa lakas ng loob niya. Actually, hindi pa talaga ako prepared that time. Yung auntie ko po na kumukuha ng mga commercial model, naipit lang sa sitwasyon. Last minute, nag-back out yung model ng napkin kaya hinatak niya na lang ako. Total, puwet at kamay lang naman ang makikita sa TV. Napatigil siya sa pagkukwento nang tumawa ng napakalakas sina lolo at lola. Napainom ulit ako ng tubig. Busog na ako sa tubig dahil sa babaeng to. Hindi ka naman ba nahirapan dahil first time mong mag-model? Tanong ulit ni Lola nang makabawi sa pagtawa. Nagpupunas pa siya ng gilid ng mga mata. Mukhang naiyak na sa kakatawa. Napangiti ako at lihim na nagpasalamat kay Riza. This kind of mood will make my Lola feel better. Matanda na siya at ginagawa namin lahat para hindi siya ma-stress. I remember how my dad broke down when we heard the news that Lola got a heart attack after hearing my mom filed for divorce. Mom was just exaggerating that time. Akala niya ay kabit ng daddy ko ang kumare niya, when in fact, they were just in for some cold case. It was all about business. Masyado lang talagang selosa si mommy. After that incident, naging maingat na kami pagdating sa health ni Lola. We don't want to stress her out. Hindi naman po. Wala nga po kung ginawa kundi tumuwad, mag-split sa ere para sa jump shot at umikot-ikot. Ang saya po pero ayoko na maulit yun. Rinig kong sabi ni Riza at sumubo ng beef steak. Curious kaming napatingin sa kanya. Bakit naman ayaw mo na? Tanong ni Lolo. Tumingin muna siya sa akin bago tinakpan ng gilid ng bibig at saka bumulong kina Lolo pero dinig na dinig ko naman. Kasi po nang tumalon ako para sa final phase ng commercial, nawarak po yung pantalon ko. Huwag niyo na pong banggitin kay Justin. Baka i-break ako ng 10 oras. Ang lakas ng tawa ni Lolo pagkarinig sa sinabi niya. Agad na kinuha ko ang baso at tuloy-tuloy na ininom ang laman noon para malunod lahat ng tawa ko. Nagpatuloy pa sila sa pagkukwentuhan hanggang sa napunta ang topic sa aming dalawa. So, mag-iisang linggo pa lang kayo nitong apo ko, Risa? Sukat sa sinabi ni Lola ay napatingin agad ako sa gawin niya. She caught my gaze and there's something in her eyes that bothers me. Is she doubting us already? Opo. Kakasagot ko lang po sa kanya bago kami nagpunta dito. Rinig kong sabi ni Risa. Good thing she looks so natural while saying that. Lola raised her brow. Napalunok ako. She's not convinced. Tom. Talaga? Tanong ulit nito. Lalo akong napalunok. Napalingon na si Riza sa akin. She can also feel it, I guess. Opo. 1 linggong pag-ibig po ang peg naming dalawa. Taray, no? Sagot ni Riza, trying to ease the tension. Tumawa si Lola but I still doubt we convinced her. I see.
Ano namang nagustuhan mo sa apo ko, Riza? Tanong ulit ni Lola. Hindi ko maiwasang hindi mapalingon kay Riza. Curious din ako sa isasagot niya. Po? Naku po, hindi ko po alam kung ano nakain ko nung araw na iyon at nagustuhan kong apo niyo. Tuloy-tuloy na sagot nito. What the hell? Tinaasan ko siya ng kilay. Tumikhim ako. Napatingin naman si Riza sa akin at agad na dinugtungan ang sinabi. Wala naman po talagang kagusto-gusto sa ugali ng apo niyo. Bukod sa suplado na at palagi nakasigaw, napaka-bossy pa. In short, panandalian ko pong nakalimutan ang standards ko kaya ko siya nasagot ng di oras. Anak ng, parang totoong-totoo yung sagot niya. Tumikim ulit ako pero nakita ko siyang pasimpleng inirapan ako. Narinig kong tumawa si Lola. How about his looks, Iha? Hindi ka ba nagwagupuhan sa apo ko? Lahat halos sinasabing gwapo siya. Rinig kong sabi ni Lola. Napatingin ako sa kanya, patiently waiting for her answer. Po? Napatingin ulit siya sa akin. Tumaas ang kilay ko. What? Come on, kahit man lang sa looks sumagot ka ng tama. Pwede na din po. Sagot niya. What the heck? Anong pwede na din? Napilitan? Hubot? Tumawa si Lola at nakasabay na rin si Lolo na naiiling. Nakagat kong ibabanlabi at nagpigil ng inis. How can we convince them na mag-on kami? Halos wala na siyang itinarang panlait sa akin. Kahit sa looks man lang sana. Napakahirap pa talagang sabihin gwapo ko, talagang hindi lang siya nagwagupuhan sa akin. Now I know why Justin fall for you. Sagot ni Lola at napatingin sa akin. Kumulit ang noo ko. You clearly saw all his flaws, yet you still chose to be with him. Thank you for loving my apo, Riza. I saw sincerity in her eyes while saying that. Parang bigla ako nakonsensya sa ginawa ko. What will happen to her kapag nalaman niya ang totoo? Riza, look at me. And confusion was in her eyes. Nagiwas ako ng tingin. The feeling of guilt is haunting me. Hindi lang naman po puro flaws niya nakita ko, Lola. Rinig kong sabi ni Riza. Nilingon ko siya. She was half smile while looking at me. I almost gasped. Matalino po si attorney. Magaling din po siya at marunong makasama sa ibang tao. Nakita ko po iyon kanina nung ipinakilala ko siya sa pamilya ko. Tsaka malambing po siyang apo sa inyo. Sigurado akong mahal na mahal niya po kayo. Hindi ko maalis ang titig sa kanya habang sinasabi niya iyon. She was observing me. Damn it. I think she was sincere though. Mukhang totoo naman yung huli niyang sinabi. Napangiti ako kahit papaano. Resume's personal voice. Hindi ako makatingin kay Attorney Justin pagkatapos ng huli kong sinabi sa lola niya. Aaminin ko, pinili ko talaga magpakatotoo sa mga sinabi ko sa lola niya. Nakakonsensya na ako sa ginagawa namin pagpapanggap kaya kahit papaano ay magsabi na ako ng totoo. Ang kaso lang ay parang bigla akong tinamaan ng hiya pagkatapos ko siyang papurihan kanina. Nang hiya? Bakit ko ba nasabi yun? Bubulong-bulong ako habang naghuhugas ng kamay. Nanonood sila ng TV sa sala at nagpa siya akong tumulong maghugas ng pinggan pagkatapos kumain kahit na dala-dalawa naman ang kasambahay nila dito. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay at isa pa, ayoko makaharap muna si attorney at naiilang ako sa mga tingin niya. Ma'am, kami na lang po dito. Papapagalitan po kami ni senyora dahil pinaghuhugas namin ng bisita. Reklamo nung kasambahay na nakakita sa amin kanina ni Attorney Justin. Nag-init na naman ang ulo ko matapos maalala ang scene namin kanina sa sofa. Walang yung manyakas na yun. Physical contact equals sex. Ang kapal-kapal na mukha niya. Pagkatapos niyang hawakan ng chocolate heels ko, bataan naman ngayon ang tatargetin niya. Tatanggalan ko siya ng boss eh. Mariing sabi ko. Ma'am, may sinasabi po kayo? Tanong ulit ng kasambahay. Napatingin ako sa kanya. Mukhang nasabi ko na naman ang nasa isip ko. Umiling agad ako. Wala. Huwag niyong intindihin ang galit ni Lola. Ang galit kong intindihin niyo. Wala sa sariling sabi ko. Napatingin naman silang dalawa sa akin. Joke. Masyado kayo seryoso. Ang wrinkle, sige. Pareho silang natawa. Nagtatawanan na kami habang naguhugas ng kapirasong hugasin. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan sa kanila tungkol sa mga paboritong teleserye. Mas boto pa rin ako sa isang pulis. Mukhang gusto niya naman yung babae. Kaso, mukhang ma-pride. Sabi ni Elsa.
Yung kasambahay na nakakita sa amin sa sofa. Naku, iyang bagal-bagal. Mas bet ko yung isang pulis. Effort kong effort. Sabi naman ni Sally, mas matanda kaysa kay Elsa. Mas bet ko yung bading na bata na may gusto dun sa gwapong pulis. Sagot ko. Umagalpak silang dalawa. Nakitawan na rin ako. Napatigil ako sa pagtawa nang may maramdamang kumapit sa kanang bewang ko. Halos mabitawan ko ang platong hawak-hawak ko sa gulat. Napalingon ako at nakita ko agad si Attorney Justin sa likod ko. Kunot ang noon niya nang bumulong sa akin. What are you still doing here? Kanina ka pa hinihintay nila Lola sa sala. Mahina ngunit mariing bulong niya. Kung wala lang ang dalawang kasambahay sa tabi ko, ay baka kanina ko pa siya nasapak dahil sa ginawa niyang panggugulat sa akin. Naguhugas ng pinggan, obvious ba? Pamimiloso po kong sagot. Nilingan niya ang dalawa at saka nagtitimping inilapit na naman ang bibig sa tenga ko. Who the hell told you to wash the dishes? Hindi ka pumunta rito para ipaghugas kami ng pinggan. Tigil ang inis na bulong niya. Lalong kumunot ang noo ko. Oo na. Kailangan talaga may hawak sa bewang ko. Iritado ko na ring bulong sa akin niya. Tumaas naman ang kilay niya at tinanggal ang pagkakahawak doon. Hurry up and come with me. Maring utos niya. Sinamaan ko lang siya ng tingin at saka naghugas na ng kamay. Nang matapos ay agad niyang hinawakan ng kamay ko at saka hinatak ng palabas ng kusina. Sinubukan kong bawiin ang kamay ko pero lalo niya lang hinigpitan ang pagkakahawak. So, kailangan magkahawak ang kamay? Holding hands while walking lang ang peg? Bitiwan mo nga ako. Nakakarami ka na ng hawak ha. Babaliin ko niyang kamay mo eh. Mariin ngunit pabulong kong sabi. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. It's not as if I want to hold your hand. Kaya huwag ka mag-inarte dyan at sumunod ka na lang. Ganting bulong nito. Tumaas ang kilay ko. O ba't talaga naman? Ako pa ngayon na nag-iinarte. Pigilan niyo at bubugbugin ko na mayabang na abogadong ito. Nakangiti agad ang lola niya sa amin nang makarating sa sala. Kasalukuyan silang nanonood ng isang variety show sa TV. Ngumiti akong pabalik. Nakipagkwentuhan pa sa mga kasambahay kaya natagalan, la. Rinig kong sabi ni Attorney Justin matapos kami makaupo sa sofa. Halos mahigit ko ang hininga nang hapitin niya akong palapit sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang braso niyang nakapalibot sa bewang ko. Agad na tinignan ko siya at sinubukang kunin ang tingin pero nakatuon lang agad ang atensyon niya sa TV. Ganun ba? Nagustuhan mo ba ang pagkain na pinaluto ko, Riza? Tanong ng lola niya nang mag-commercial. Agad na tumango ako. Mukhang nalilibang siya sa panonood sa amin ng apo niya. Sobrang sarap po. Sira ang diet ko. Sabi ko at naramdaman ko ang paghawak ni Attorney Justin sa isang kamay ko habang ang isa ay nakapalibot pa din sa bewang ko. Ano ba? Nagtitimpi ng inis na bulong ko. Nakita kong napatingin siya sa gawin ng lola niya at saka ibinalik ang tingin sa akin ngunit ngumiti pa siya. Kahit hindi ka na mag-diet, honey, mas gusto ko yung ganyan. Mas masarap yakapin. Sabi niya at biglang inihilig ang ulo sa balikat ko. Pakaramdam ko ay nagtaasan yata ang lahat ng balahibo ko sa katawan dahil sa ginawa niya. Ano yung lalaki to? Pero in fairness, ang bango niya pa rin. Nakangiti ang lola niya at maya't maya ay sinusulyapan kami. At ang walang hiya niyang apo ay todo bigay sa pag-arte. Nilalaro niya ang kamay ko at sinisiksik ang ulo sa leeg ko. Hindi na yata kayang tumbasan ng ilang litrong holy water ang kasalanan ko dahil ilang beses ko na siyang minorder sa isip ko. Grabing ginagawa niyang torture sa sistema ko dahil sa simpleng paghilig niya sa balikat ko. Maya-maya ay naging payapa ang paghinga niya. Mukhang nakatulog na yata sa balikat ko. Yumuko ako para tingnan siya at tama nga ang hula ko. Nakapikit siya at mukhang nakatulog na. Ang amo ng mukha niya, lalo pagtulog. Mukhang hindi gagawa ng kalokohan. Hustisya talaga. Para kay Brian na kahit tulog ay mukhang papatay ng tao. Joke. Mukhang napagod yata si attorney sa pagdadrive kanina. Napansin kong nasa dulo kami ng sofa kaya gumalaw ako para sapuhin ang ulo niya at ilipat sa kandungan ko para makahiga siya ng maayos. Umungol pa siya pero agad din nakatulog nang makahiga na sa kandungan ko. Justin's personal voice. Mahinang mga tapik sa pisngi at pagyugyug sa balikat ang nagpagising sa akin.
Nagmulat ako ng mga mata at nakita ko na kayuko si Riza sa akin. Medyo nagulat pa ako sa posisyon namin pero agad ko ring napagtanto kung nasaan kami ngayon. Nilingon ko kaagad ang kabilang side ng sofa at nakita ko si Lola na kasalukuyang ino-off ang TV. Bumangon agad ako at napatingin sa relo. It's almost 10 in the evening. Halos 2 oras akong nakatulog sa kandungan ni Riza. Nakakunot ang noon niya nang langunin ko. Why? Mahinang tanong ko. Hindi mo sinabi magiging unan mo din ako? Pagpunta natin dito. Bulong niya. Lalo akong tinamaan ng hiya. Damn it. Tumikim ako. I'm sorry. I was just tired. Sagot ko at nag-iwas ng tingin. Nakita kong tumangutango naman siya at nagsimula ng tumayo. Ipinaayos ko ng kwarto mo. Justin, sinugurado ko magiging komportable si Riza sa pamamalagi dito. Nakangiting sabi ni Lola sa kanya. Ngumiti naman si Riza na parang nahihiya. Naku Lola, okay lang po. Sanay naman ako sa kahit saan. Sagot niya. No, hindi pwede iyon. Baka hindi ka na bumalik dito kapag hindi mo nagustuhan. Sagot ni Lola. Ngayon ko lang napagtanto na nakuha na ni Riza ang loob ng lola ko. She even wants her to come back here. Kakarating pa lang namin ay mukhang iniisip na kaagad nito ang pag-uwi at mukhang ayaw na kaming pauwiin. Ay, nakita ko na patingin si Riza sa akin bago sumagot. Si attorney. Si Justin po ang magdadesisyon kung kailan kami ulit bibisita dito. Sagot niya. Tumingin naman agad si Lola sa akin. Ay, para siyang nagpapaawa. Don't worry Lola. We'll visit you here often. Basta wala lang masyadong ginagawa sa office. Sagot ko't inakbayan si Riza. Napatingin siya sa akin. Pinasil ko ang balikat niya. Oo nga po, Lola. Bibisitahin ka po namin dito ng madalas. Sagot niya. Halos mapatalo na si Lola pagkarinig sa sinabi niya. Sunugod pa nito ng yakap si Riza at tinalikan ako sa pisngi. Salamat mga apo. O kaya na may bigyan niyo na agad ako ng apo sa tuhod para hindi na ako mainip dito. Natatawang sabi nito. Narinig kong napaubo si Riza. Pinigilan ko ang sarili kong matawa sa naging reaksyon niya. She's too conservative. Napapansin ko na tuwing lalapit ako sa kanya para hawakan siya ay palagi na lang siyang natitigilan at naiinis. Napapansin ko rin na hindi siya katulad ng ibang babae na masyadong lantaran kung makapag-flirt sa akin. She's different. Mukhang mataas ang respeto nito sa sarili. I suddenly wonder if she ever had a boyfriend or kung nagkaroon na, ilan naman kaya. Ipinalig ko ang ulo dahil sa kung anong naisip. Ano bang pakialam ko kung nagka-boyfriend na siya? We were just pretending here. After a month or two, sasabihin ko rin kay Lola na hindi kami nag-click dahil sa bilis ng simula namin. That would be the perfect reason for our breakup. Kung gaano kabilis nakuha ay agad ding maiwawala, na ang mga bagay na hindi pinaghihirapan ay mabilis ding mabibitawan. The love you can easily get is also the love that you can easily let go. Bihira ang mga relasyong nagtatagal na nagsimula sa mabilisan. Just like what I had with Sophie. Kung gaano kami kabilis na nagsimula ay ganoon din kabilis na wala. I've mistakenly thought that she might be the one I want to spend the rest of my life with. Well, we're both lawyer and both successful with our chosen field. We even share the same interests and lifestyle. But those similarities didn't satisfy her. Those things weren't enough for her to stick with me. I was too preoccupied with work and other things that I didn't even think of the possibilities that she might get bored with me and find herself falling for my best friend. Huli na nang ma-realize kong hindi sapat na gusto niyo ang isa't isa, na komportable kayo sa isa't isa. It should be more than that. It should be quick but passionate, true and deep. Yeah, it should be a true and deep kind of feeling. Niyaya ko na siya kaagad sa kwartong tinutuluyan ko kapag nandito ako. I take a quick glance at the balcony. Bukas ko na ng umaga pagtutuunan ng pansin iyon dahil inaantok na ako. Nakita ko si Riza na iniikot ang paningin sa buong kwarto at nakita kong tumigil ang tingin niya sa balcony. Napangiti ako nang makitang bahagyan ng laki ang mga mata niya doon. Pupunta na sana siya doon pero pinigilan ko. Agad naman siyang napatingin sa akin. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Bukas mo na tingnan.
Let's sleep for now. I'm tired. Sabi ko. Tumango naman siya at napatingin sa kama pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa akin. You sleep in bed. Doon ako sa couch. Sabi ko at agad gumapang sa kama at kumuha ng unan at nagsimulang lumapit sa couch. Napatingin ako sa labas nang biglang bumuhos ang ulan. Papalakas ito at may konting hangin. Nagkibit balikat ako at inayos ang unan sa couch para makatulog na. Napansin kong naging balisa si Riza. Namamahay ba siya? Nakaupo siya sa gilid ng kama at nakatitig sa ulan. Medyo lumalakas na ang buhos noon. Nagsimula akong mahiga at nagulat pa ako na makita ko siya sa dulo ng couch. Kumunot ang noo ko. She looked bothered. Why? Tanong ko. Kinagat niya ang ibabang labi at tinuro ang paanan ko. Mukhang hindi ka komportable dyan. Masyado kang matangkad para dyan. Doon ka na lang sa kama mo, ako na lang dyan. Sabi niya. Bumangon ako at kinusot ang mata bago tiningala siya. No, ikaw ang babae kaya ikaw matulog sa kama at ako dito sa couch. Sabi ko. Hindi siya gumalaw at nanatili lang na nakatingin sa akin. She really looked bothered. You don't understand why. Iniisip pa niyang gagapangin ko siya dahil magkasama kami sa iisang kwarto. Well, it's still part of the plan. Paano maniniwala si Lola na totoong kami kung hindi kami matutulog sa isang kwarto? Magsasalita na sana ulit ako nang biglang magsalita si Lola mula sa labas. Agad na nagkatinginan kami ni Riza. Did you lock the door? Nagpapanik na tanong ko. Agad na umiling siya. Paano ko magagawa yun eh? Ikaw ang huling pumasok. Paangil na sagot niya. Justin, apo? Rinig kong tawag ni Lola na mukhang malapit na sa pinto ng kwarto. In a moment ay bubuksan na niya ang pinto at makikita kami magkahiwalay pang matutulog. Agad na kumilos ako para itapon ang unan sa kama at agad na binuhat si Riza. Muntik pa siyang mapasigaw dahil sa pagkabigla pero bumukas na ang pinto ng kwarto at iniluwa si Lola. Gulat ang una naging reaksyon niya pagkakita sa amin ni Riza pero agad ding napangiti. I-check ko lang sana kung maayos na napalitan ni Elsa ang mga kumot at punda ng unan. Nakastorbo ba ako, apo? Nanunuksong tanong niya. Ni hindi ko kayang lingunin si Riza dahil sa hiya. The room was fine, La. And, yeah, we're about to sleep when you entered the room. Sagot ko. Damn it, this is so Ganun ba po? Alas siga't aalis na ako. Good night, Riza. Sabi pa nito. Nakita kong tumango siya pero hindi nagsalita. Lumabas na si Lola at agad kami nagkatingin ni Riza. Our face were only an inch apart. Damn it. Nakita kong titig na titig siya sa akin. I swear, I can't think of anything right now. Naputo lang ang titigan namin nang biglang kumidlat at kumulog ng malakas. Pagkatapos, napakurap ako nang biglang humigpit ang pagkakayakap niya sa leeg ko at isunubsob ang mukha sa dibdib ko. Natauhan ako nang marinig ko ang hikbi niya. What happened? Tanong ko. Biglang lumakas ang hikbi niya. Kuya! Paulit-ulit niyang sinasabi habang tuloy sa pag-iyak. Napatingin ako sa labas. Kaya ba kanina pa siya balisa nang magsimula ang ulan? I wonder what happened to her. Mukhang may trauma siya sa kulog at kidlat. Naglakad ako palapit sa kama para maibaba siya. Habang lumalakas ang kulog at kidlat, sa labas ay lalong humihigpit ang kapit niya sa leeg ko. Ibinaba ko siya sa kama pero hindi niya binitawan ang leeg ko. Kuya? Sorry, kuya. Hindi ko sinasadya. Sabi niya habang patuloy sa pag-iyak. Nakakapanibago na makita siyang umiiyak. I always thought of her as top person at palaging mukhang walang problema. Inayos ko ang una na kinuha ko kanina at nagpa siyang tabihan siya. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa leeg ko at iginiya ang kamay niya para mapayakap sa akin. Agad naman niya ako niyakap at idinikit ang pisngi sa dibdib ko. Inayos ko ang kumot at hinila iyong pataas. I wrapped my arms around her and caressed her back. Hinayaan ko siyang umiyak sa dibdib ko. Gusto ko mang magtanong kung ano nangyari sa kuya niya but I chose to silently comfort her. Baka mamaya kapag nahimas-himasan siya, sabihin niya rin sa akin ang nangyari. I looked at her face and wiped her tears. It's okay. I'm here. I won't leave you. Bulong ko habang pinapatahan siya. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin na parabang takot na takot siyang maiwanang mag-isa.
I held her head and gently pushed it to my chest. I wanted her to feel that she's not alone. I wrapped my arms around her, and somehow it felt like her body was actually fit in my arms. We stayed like that until I didn't know who fell asleep first.